At dahil nga po naging trending yung mainit na palitan ng sagot ni VP Sara at ni Senator Risa Hontiveros, may mga nagsasabi na tila nagtantrum po at parang naging bata si VP Sara dahil nga po imbis na sagutin na lamang yung tanong ng diretsahan, binalik po yung nakaraan at tila po nanunumbat. Yun po yung nababasa natin na mga komento ng mga netizen. Na simpleng tanong ay hindi po sinagot. Sana kung sinagot na lamang, di naiwasan po yung tension. Dahil eventually sinagot din naman po niya, no? Kasi yung mga tanong nga po ay patungkol naman po sa paano niya gagamitin yung 10 million pesos na hinihingi niya na galing naman po sa kaban ng bayan, tax ng mga Pilipino. Pero nagpunta ng ibang direksyon si VP Sara kaya nagkaroon po ng tensyon. Ngayon gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento patungkol po kay Attorney Lenny. Hindi naman sa gusto kong ihambing si Attorney Lenny at si VP Sara. Gusto ko lamang po sa inyo ibahagi. Ito po ay nag-recirculate sa internet dahil hinalukay po ng mga netizen dahil nga po naging trending yung pong sagutan ni VP Sara at ni Senator Risa Hontiveros. Noong 2021, acclaimed children's book author Yvette Fernandez wrote Dancing Waters, a book based on the life of Attorney Lenny Robredo, and it was illustrated by Abby Goy and was published under Adarna Books. Sa madaling salita, wala pong ginastos si Attorney Lenny Robredo. Yung author, yung publisher, at yung illustrator po ang gumastos para ma-produce yung libro na yon patungkol kay Attorney Lenny Robredo. Pero alam niyo po ba kung anong good news dito, no? Kahit po hindi gumastos ang pamahalaan, hindi gumamit ng pera ng taong bayan, ang nakinabang po sa kalahati ng kinita sa benta ng librong iyon ay ang mga Pilipino. Dahil po, yung 50% or half ng proceeds from the sale ng librong iyon ay na-donate po sa community learning hubs na ipinatayo ng OVP ni Attorney Lenny Robredo noon. At sa kasalukuyan po, yung updated edition na nirelease, yung 50% po ng kinikita noon ay patuloy naman pong tumutulong sa mga proyekto ng Angat Buhay NGO nila Attorney Lenny Robredo. So sa madaling salita, nung Vice President sa Attorney Lenny, pagkatapos ng kanyang termino, napapakinabangan po ng taong bayan ang kita sa librong ito na sinulat ni Yvette Fernandez, mga kababayan. Hindi po gumastos ang pamahalaan, hindi po gumamit ng pera ng taong bayan para ma-reproduce ang libro na yan, pero yung kinikita po ay napapakinabangan po ng mga Pilipino. Yung libro niyan, that book has been nominated at the Filipino Reader's Choice Awards and no government, uulitin ko, no government or public funds were spent in its production and distribution. So hindi po ba nakakatuwa na yung libro na na-produce nung time ni Attorney Lenny, ang gumastos ay mga pribadong kumpanya or organization, mga pribadong tao, pero kalahati ng kinikita nito ay mga Pilipino ang nakikinabang. Yun po sana yung hinahanap natin kay VP Sara. Gagastos siya ng 10 million na hinihingan siya ng paliwanag, no? Tapos, para ano? Magiging sustainable po ba yung pakinabang ng mga Pilipino dyan sa proyektong yan? Or magiging one time, big time lang? Pagkatapos basahin, wala na. Wala nang pakinabang na pangmatagalan. Unlike dun po sa book ni Attorney Lenny, nasusuportahan po ng kinikita nun yung kanyang community learning hub na ipinatayo para matulungan ang ating mga guro na iangat ang kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan at iba pang proyekto ng Angat Buhay NGO nila. Hindi po ba nakakatuwa? So, ang talagang nakaka-turn off po kay VP Sara is tinatanong lamang siya kung paano gagamitin yung 10 million, ano yung content ng libro, no? At gaano karami ang ipoproduce, yun po yung pagkakaalala ko. Pero imbes na sagutin niya ng diretsahan, ay ibinalik niya yung nakaraan at tila nanumbat siya, no? Kaya ay yung mga Pilipino na nanonood na imbes na malaman kung ano yung paano gagamitin yung 10 million na hinihingi niya, nadismaya. Dahil siya yung nagsabi mismo na iniisip nila Senator Risa na baka gamitin ni VP Sara yung libro para sa kampanya dahil naandun ang mukha niya. Ito po, papakita ko sa inyo. Andyan yung mukha niya, yung pangalan niya. Ayan po, nasa mainstream media na. At ayan po yung libro. Ang sabi ng mga expert, no, ang kwago daw po ay carnivorous, no? Kaya hindi ito pwedeng maging kaibigan ng parrot dahil baka
kainin nito ang parot, no? Pero yan yung piniling uri ng ibon ni VP Sara dyan sa kanyang kwento. So parang ironic lang talaga, no? Kasi hindi nga sila pwedeng maging magkaibigan. At ang kwago, sa pagkakaalam po natin, ay nang-aagaw po ng pugad ng ibang ibon, no? So yun po yung hinahanap ng mga tao. Kung meron sanang proyekto si VP Sara na ganyan na libro, sana kumuha siya ng sponsor or sponsorship, no? Or sana nag-intay siya ng merong mag-o-offer sa kanya na nagastosan at i-publish yung libro, at nang sa ganun, hindi nakakailanganin kumuha sa kaba ng bayan, sa tax ng mga Pilipino. Kasi nga, ano ba naman yung libro na yan? One time, big time, no? Pagkatapos mabasa ng mga kabataan, siguro may mapupulot silang aral dyan, pero after nun, ano na? Nagiging redundant po kasi yung ganyang libro, yung pagtuturo ng pakikipagkaibigan, tinuturo din naman po sa mga school. May mga ganyang uri ng libro na nababasa din po sa school. At yung pakikipagkaibigan, yung values ay itinuturo po sa eskwelahan. So parang naging redundant. Kaya iniisip ng mga tao na sasayang or masasayang yung 10 milyong piso. Hindi po ba? Kaya may mga senador tayo na ini-scrutinize at tinatanong, binubusisi kung magiging worthy ba yung paggamit ng pera. Pero ang naging response si VP Sara ay tila uminit ang ulo niya at pumatik po siya, no? Hindi niya nakontrol yung kanyang emosyon. Kaya maraming tao po yung nadismaya. Yun lamang mga kababayan, ibinahagi ko lamang yan sa inyo para magkaroon kayo ng insights or idea para makita natin kung ano bang mga uri ng pinuno ang naging pinuno at kasalukuyang pinuno natin ngayon. Maraming pong salamat sa panonood. Sana'y makapag-comment kayo at makapag-like sa ating video. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.